Noong huling bahagi ng 2007, humihina na ang digmaan sa Iraq, idineklara ni Pangulong Bush ang tagumpay at isinasagawa na ang mga operasyon para sa muling pagbuo. Si Sergeant Matthews at ang kanyang spotter na si Sergeant Isaac ay ipinadala sa isang konstruksyon ng pipeline sa gitna ng disyerto ng Iraq. Nagtago ang mga sundalo sa likod ng maraming palumpong at mga bato. Lumipas ang 20 oras nang walang nangyayari, kaya nagsimulang mainip si Matthew. Iniisip niya na wala ng mga sundalong Iraqi na natitira, at base sa mga nagkalat na katawan, maaaring inatake na ang lugar ng isang pangkat na umalis matapos tapusin ang kanilang misyon. Itinuro ni Isaac na wala namang mga palatandaan na may malaking grupong gumagalaw dito, at sinabi niya na dahil lahat ng mga manggagawa ay napatay sa pamamagitan ng tama sa ulo, posible itong ginawa ng kilalang profesional na Iraqi sniper na si Juba. Gayunpaman, iniisip ni Matthews na imposibleng magawa ng sinuman na pumatay ng ganitong karaming tao sa loob ng mas mababa sa 30 segundo. Sa kahihintay ay bumaba si Matthews para mas inspeksyonin ang lokasyon matapos niyang hilingin kay Isaac na bantayan siya. Ipinaliwanag naman ni Isaac na nagiging malabo ang kanyang scope at tinutukso siya ni Matthews dahil hindi niya ito pinalitan kaagad. Ngunit mahalaga yon para kay Isaac dahil dati itong pagmamayari ng isang kasamahan nilang nasawi. Pagkatapos, si Matthews ay lumipat mula sa isang bangkay patungo sa iba pa upang maghanap ng mga pahiwatig. Pumunta siya sa gitna ng lugar upang alamin ang posibleng direksyon ng mga putok habang nakiusap si Isaac na umatras siya. Ngunit biglang may narinig na putok at bumagsak si Matthews sa lupa, nakararanas ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Dahil desperado na matulungan ang kaibigan niya, tumakbo si Isaac pababa ng zigzag para maiwasan ang mga dumarating na bala, pero noong malapit na niyang maabot si Matthews, tinamaan siya sa binti. Wala nang nagawa si Isaac kundi iwan muna si Matthews at tumakbo para magtago sa likod ng sirang pader. Nahihirapan pero buhay pa, nakontak ni Matthews si Isaac at sinabi na tawagan ng kampo at humingi ng backup. Pero una, napansin ni Isaac na malala ang sugat sa kanyang binti, kaya tinangka niyang itali ito ng belt para mapatigil ang pagdurugo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang radio bag at sinubukang kontakin ang kampo, ngunit nadiskubre niyang wala siyang signal dahil binaril ng sniper ang antena. Biglang nakipag-connect si Matthew sa kanya muli at hiniling na tulungan siyang hanapin ang sniper para makapuntiryang muli. Hindi pinapansin si Isaac nang balaan niya ito na mapapansin ng sniper ang kahit anong galaw at babarilin siyang muli. Sinimula ni Isaac na gumawa ng butas sa pader gamit ang kanyang kutsilyo para mailagay ang scope, pero nasugatan ang kamay niya dahil sa mga nahulog na bato. Sinubukan ni Matthews na abutin ang kanyang replay, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Ayaw ni Isaac na matapos tulad ng kaibigan niya, kaya ginamit niya ang isang blade para alisin ang bala mula sa kanyang binti. Napakasakit ng prosesong iyon, at pagkatapos ay binalutan niya ang sugat bago siya nawalan ng malay. Maya-maya, nagising si Isaac nang makarinig siya ng kakaibang tunog mula sa kanyang earpiece. Lumabas na isa pala itong opisyal mula sa kampo, at agad na nagsimulang iulat ni Isaac ang sitwasyon at nagmamakaawa para sa mga medical supplies. Gayunpaman, nagsimula siyang magduda ng tanungin siya ng opisyal ng kung ano-anong kakaibang tanong, at higit sa lahat, hiniling nito na sabihin niya ang eksaktong lokasyon niya o tumayo siya at magpaputok sa ere, na sinasabing kailangan yon para maihulog ng mga helicopter ang mga supply ng tama. Itinuturo ni Isaac na labag ito sa protocol at maaaring maglagay sa kanya sa panganib, at habang mas pinakikinggan niya ang mga sinasabi ng lalaki, napagtatanto niya na hindi Amerikano ang accent nito. Si Juba ito, ang sniper na nag-hack sa radio frequencies upang subukang gumawa ng patibong. Hindi naloko si Isaac at sinagot niya ito, ngunit sa halip na ibaba ang tawag, nagsimula si Juba na magtanong sa kanya, sinasabing gusto niyang makilala si Isaac ng mas mabuti. Sinubukan muli ni Isaac ang radyo pero hindi pa rin ito gumagana. Patuloy siyang nagtatanong ng mga kalokohan at nang tumanggi si Isaac na makipag-usap pabalik, tinakot siya ni Juba na babarilin si Matthews ulit, na delikado dahil may posibilidad na buhay pa siya. Pumayag si Isaac na makipag-usap sandali at tinanong niya si Juba na mauna, habang nagsisimula siyang gumuhit ng mapa ng lugar sa lupa upang kwentahin ang trajectory ng bala at hanapin ang posibleng lokasyon ng sniper. Sinabi ni Juba sa kanya na isa lang siyang karaniwang mamamayang Iraqi na gustong iligtas ang kanyang bansa, at hiniling niya kay Isaac na magkwento tungkol sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Isaac na masyadong personal iyon. Pagkatapos, tinutukso ni Isaac ang pangangatwiran ni Juba, na sinasabi na pinapatay niya ang mga taong talagang nagsisikap na paunlarin ang bansa sa pamamagitan ng pagdadala ng mga paaralan, mga pipeline, at mga infrastruktura na magpapalago sa lokal na ekonomiya.
Natawa dito si Juba at ipinaliwanag niya na ang perang kinita rito ay ipapadala pabalik sa United States kalaunan. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na nagtatanong si Juba, ngunit tumatanggi pa rin si Isaac na magsabi ng anumang personal tungkol sa sarili niya. Dahil dito, nagbanta si Juba na babarilin muli si Matthews, ngunit hindi na siya pinaniniwalaan ni Isaac. Upang patunayan na delikado siya, sinabi ni Juba kay Isaac ang pangalan ng dating may-ari ng scope at napatay na ito, at binanggit pa niya ang pang-aasar ni Matthews kanina. Ibig sabihin nito ay nakikinig si Juba sa mga pag-uusap nila mula nang dumating sila. Gamit ang kanyang scope, napansin ni Isaac na isa sa mga patay na lalaki ay may radyo. Hinila niya ang katawan nito hanggang sa gilid ng pader, pero kahit gumamit pa siya ng kahoy, hindi niya maaabot iyon nang hindi inilalantad ang sarili niya. Sunod, sinubukan ni Isaac uminom ng tubig mula sa kanyang bote, ngunit natuklasan niyang wala na itong laman dahil may butas ito na kinumpirma ni Juba na sinadya niya. Inaamin niya na hindi siya nagminti sa anumang putok, sinasadya niyang binaril ang bote, ang antena, at ang binti ni Isaac para mailagay si Isaac sa isang sitwasyong hindi niya matatakasan at pahirapan siyang mamatay ng dahan-dahan, na inaangkin niyang ikinatutuwa niyang marinig sa pamamagitan ng komunikador. Nang matagpuan ni Isaac ang bala na tinanggal niya mula sa kanyang binti, mas maigi niya itong sinuri. Sinimulan niyang kalkulahin kung anong uri ng sandata ang gamit ni Juba sa pamamagitan ng pagtatanong ng ilang tusong tanong. Tinawag niya si Juba na isang terorista, na ikinatawa ni Juba habang itinuturo nito na ang mga Amerikano ang iligal na pumapasok sa isang banyagang bansa na may dalang armas at handang manakit ng mga tao. Habang nagsasalita si Juba, gumagawa pa si Isaac ng ilang kalkulasyon at tumitingin sa kanyang scope hanggang sa tuluyan niyang mapagtanto na si Juba ay nagtatago sa ilalim ng isang malaking tumpok ng basura. Matagal na siyang nasa ganitong mahihirap na kondisyon, lalo na sa matinding init, na nagpapahiwatig na talagang bihasa ang taong ito. Gayunpaman, itinatanggi ni Juba na siya ang kilalang sniper at muli niyang sinasabing isa lang siyang karaniwang lalaking Iraqi. Hinuhula ni Isaac na si Juba ay dating opisyal ng United States Army na nagtaksil sa kanila pero itinanggi ito ni Juba. Ipinaliwanag din niya na pumapatay lang siya ng mga taong una siyang inaatake. Ibinahagi naman ni Isaac ang kwento kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya at kung paano sila sabay na nag-enlist at kung paano sila muling nagsama bilang mga adulto. Hindi nagtagal, nagsimulang magkaroon ng matinding epekto kay Isaac ang pagkauhaw at pagkapagod. Bumagsak siya sa lupa nang marinig niyang sinabi ni Juba na tatakpan niya ang dila nito sa dibdib. Sunod, sinubukan ni Isaac na lokohin si Juba sa pamamagitan ng paglalagay ng jacket at helmet sa kanyang baril at iniwagayway ito sa ibabaw ng pader, ngunit hindi nalinlang si Juba. Ang nahulog ay ang helmet na tumama sa kabilang side ng pader. Dahil dito, hindi na maprotektahan ni Isaac ang ulo niya. Ang ganitong simpleng pagkakamali ang nagiging punto ng pagbaril at naglalagay sa kanya sa peligro. Lumilipas pa ang oras at nagiging desperado si Isaac para subukang makipagsapalaran. Tumakbo siya papunta sa isang bangkay na nakahiga sa lupa at ninakaw ang bag at radyo nito bago muling tumakbo pabalik sa pader habang iniiwasan niya ang lahat ng bala na agad na ipinapaputok ni Juba sa kanya. Sa bag, nakakita si Isaac ng tubig at kaunting candy na agad niyang kinain, pero sa kasamaang palad, hindi rin gumagana ang radyo. Pinarusahan din siya ni Juba dahil sa panganib na ginawa niya sa pamamagitan ng pagbaril sa pader at malubhang pagsira sa kanyang scope. Nakarinig si Isaac ng pagkagambala mula sa kanyang earpiece at napagtanto niyang si Matthews iyon na buhay pa. Biglang, sinisigaw ni Isaac kay Matthews ang lokasyon ng sniper at agad namang kumuha si Matthews ng isang piraso ng metal upang gamitin para silipin ang bunton ng basura. Habang napakabagal na kumikilos si Matthews para kunin ang kanyang rifle, inaalihan ni Isaac ang sniper sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng kaunti at nalaman niyang dati ay si Juba ay isang guro sa Baghdad. Nang napatay ang kanyang mga estudyante sa isang pag-atake ng mga Amerikano, nagpasya siyang maghiganti. Ang pader na pinagtataguan ni Isaac ay ang mga guho ng nasabing paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Juba si Isaac habang dala pa rin ang sira na scope. Ngunit dahil tumanggi si Isaac na sumagot, nagbanta si Juba na tatargetin muli si Matthews. Habang magre-reload na sana ng baril si Matthews, biglang binaril siya ni Juba at tinamaan sa balikat. Sinabi ni Isaac kay Matthews na gumapang papunta sa kanya para makahanap ng ligtas na lugar sa likod ng pader. Pero sa kasamaang palad, noong lumapit si Isaac sa gilid para tumulong, binaril ni Juba si Matthews sa ulo at napilitan si Isaac na manood. Dahil dito, tuluyang nag-breakdown si Isaac at sinabi niyang gusto na niyang umuwi. Ipinapaalam ni Juba kay Isaac na kung talagang gusto niyang umalis, hindi niya ito babarilin, pero nagdududa si Isaac.
Pagkatapos, tinanong ni Juba si Isaac kung bakit nandyan pa rin siya kahit tapos na ang digmaan. Lumabas na aksidente niyang nabaril ang dati niyang kasamang sniper habang sinusubukan niyang patayin ang isang kaaway. At nagsisinungaling si Isaac sa lahat, sinasabing napatay ang kaibigan niya ng masasamang tao. Biglang narinig ni Isaac ang ilang ingay mula sa radyo, at dali-dalitong sinuri ang signal dahil may naririnig na siyang mga pag-uusap. Ngunit panandalian lang ang kanyang kasiyahan dahil kahit nakakarinig siya ng mga boses, hindi naman siya makapagpadala ng anumang mensahe dahil sa pinsalang natamo ng radyo. Sa pagkagulat ni Isaac, sumali si Juba sa pag-uusap na kanyang naririnig, at ginamit ng lalaki ang pangalan ni Isaac para humingi ng tulong. Sa wakas na pagtanto ni Isaac na sa lahat ng panahong ito, si Juba ang sumisingit sa mga komunikasyon ng mga Amerikano. Nagkukunwaring isang sundalong nangangailangan ng tulong para makahila ng mga backup na team papunta sa lugar at mapatay sila ng madali dahil sa elemento ng sorpresa. Sinubukan ni Isaac na putulin ang pag-uusap pero hindi siya nagtagumpay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Isaac dahil sa masakit na pakiramdam na may uwak na tumutuka sa sugat sa binti niya. Dahil nakita niyang pati mga ibon ay sinusubukang lapitan ang sugat sa kanyang binti, inisip niya na patay na si Matthews. Kaya nagpa siya si Isaac na sumugal at kunin ang baril ni Matthews gamit ang lubid at isang patpat, pagkatapos ay itinutok niya ito sa tambak ng basura. Sa sandaling yun, dumating ang mga helikopter sa lugar at hindi sinasadyang nailantad ang kinaroroonan ni Isaac, nang hindi nila alam na isa pala itong patibong. Nais niyang mailigtas ang mga paparating na sundalo, kaya itinulak ni Isaac ang pader para magiba ito, na lumilikha ng ulap ng alikabok na nagpapahirap kay Juba na malaman ang lokasyon ni Isaac. Nagsimulang magpaputok si Isaac sa tumpok ng basura nang hindi alam kung tinamaan niya ang kanyang target o hindi. Para malaman, tumayo si Isaac mula sa kanyang pwesto, at nagulat siyang mapansing hindi ginagamit ni Juba ang pagkakataong ito para gumanti ng putok. Naniniwala si Isaac na napatay na niya si Juba. Pagkaraan, dumating ang mga helikopter at mabilis siyang isinakay palayo, inilagay sa isang stretcher, at agad binigyan ng tulong medikal. Bumagsak ang helikopter at nag-crash sa lupa, na nagresulta sa pagkamatay ni Isaac at nagbigay daan kay Juba upang tuparin ang kanyang salita sapagkat teknikal na hindi naman nataman si Isaac ng bala. Pagkatapos nito, nag-hack si Juba sa sistema ng USA at muling nagpanggap bilang isang Amerikanong sundalo upang makaakit ng susunod niyang mga mabibiktima. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notification para makapanood ka pa ng mas maraming video na tulad nito. Salamat sa panunood.